Today is a Mother's Day. So Sunday pa naman, ngayon na natin i-celebrate this sa Middle East, no? Kaya nga sabi diyan sa ating text, yan, no? Sabi diyan, who can find a virtuous and capable wife? She is the more precious than rubies. No, tayo tumayo, mga kapatid. No, ating ipag-pray ang ating text ngayon. Yes, hallelujah, Lord God. We thank you for this morning, Lord God. I know, Father God, na today is a Mother's Day, Panginoon. We celebrate, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, Ikaw ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Lord God, parangalan namin ang bawat na aming mga magulang, asawa, Panginoon, O God. I know, Father God, na nandyan ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lord God, I pray sa mga babae, na mabuting babae, sa mga bawat isa na nandito, Panginoon, lalo na sa online, Lord God. I pray na patuloy ang kanilang buhay na magsaserve sa iyo, makinig ng iyong salita, Panginoon, O God. Nawa, hindi ito para sa amin, kundi para sa lahat, Panginoon, O God. I know, Father God, nandyan ka sa aking buhay, Panginoon. Nawa, Lord God, proteksyonan mo ako, Panginoon. I-guide mo ako, Panginoon. Kung ano mang lalabas sa aking bibig, Panginoon, kundi yung salita mo lamang, Lord God. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. I know, hindi ako katalinuhan, Lord God. We ask, Panginoon, na Ikaw po ang manguna. Bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, at understanding, Lord, to preach the words, you, Lord God. I know na matagumpayan namin ito, Panginoon, O God, sa nakasama ka, Panginoon. Lord, binabalik lang namin ang pinakamatas na papuri, parangal, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. No? Na magpapala, tayo po yung umupo, mga kapatid. No? Kaya nga ngayon, no, na sa mga babae, no, sa may mga asawa, dapat natin silang purihan. No? Today, kung meron man tayong magulang pa, no, meron man tayong mga mama, no, na sa bawat isa sa atin may pamilya, no, parangalan natin ang ating mga butihing mga ina. Amen? Hallelujah, no? Sabi dyan, no, who can find a virtuous and capable wife? She has more precious than rubies. Sinasabi dito, no, mahirap hanapin daw ang mabuting asawa o magulang, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. No? In time po, mga kapatid, hindi ko lang ito, no, kung babasahin natin yan, Proverbs 31 to 1 to 31, ito po yung buhay ni King Lemuel. Ay, King Lemuel, nandyan pala. The one of the name of Solomon. No? Tatlo po yung known pangalan ni Solomon. Number one, yung si Lemuel, King Lemuel, and Zedidiah. Amen? The known of King Lemuel, no, na ito po yung time na pinangaralan siya ng kanyang ina. No, yung time na ganito, anak, yung gagawin mo sa buhay mo, humanap ka ng mabuting asawa. No? Sabi ng ganyang ina dyan. No? Then, ito po yung title natin today. Yeah. Oh, ba't ang... Naglo-loading ba, Coach? Yan. Yan ang ating title today, no? A Virtuous Woman, no? Mother's Day Special. Amen? Ano po yung virtues? Ito po yung mabubuting katangian, ng mabuting ina, at mababait na ating mga ina o asawa. Amen? Kaya nga, ito po yung time, na sabi ko nga kanina, sabi sa Proverbs 31 verse 1, the saying of King Lemuel and inspired utterance his mother taught him. No? Ito po ang payo ni Haring Lemuel ng masa na mga kawikaan itinuro sa kanyang ina. No? Ito po yung time na pinangaralan na sabi ng kanyang ina, ito, wag kang uminom, pag magkahanap ka ng asawa, ilayo mo sila sa iyong sarili mo, sa inom, huwag kang mga babae, maraming babae. Sabi na nga sa doon sa verse 1 doon, no, sa kanyang ina. Ganon po ang ating ina, di ba? Ganon po yung, di ba, kung sino man may anak dito. Di ba, pinaalalahanan natin yung anak natin para hindi
mabisyo, no? Na ito, mag-aral ka ng mabuti para naman sa'yo ito, di ba? Ganon po ibilang isang ina, no? Natataking, ganyan po ang ating ina, no? At may asawa, may anak, di ba? Ganon po, busy ang life ng isang magulang. Nandun yung sakripisyo, no? Isang magulang, kahit mahirap, magtrabaho, amen? Para po sa kanyang kabutihan ng kanyang anak. Amen? Then, Lemuel, King Lemuel, ito po yung hinahanap, no? Diyan, tumatawa si King Lemuel, eh. Nandiyan si Lemuel, no? Sabi ito, virtues, the dictionary defines the word virtues as a general moral excellence, goodness of character and chaste. No? Ito po yung define niya as a virtues, no? Na mababait ng karakter, no? At excellence. Amen. Hallelujah. Who is the King Lemuel? Sino ba ito? He is believed traditionally by the Jews to be a reference to Solomon. Isa pong pangalan na Solomon is King Lemuel. We cannot be sure but it is a kind of nickname, which means one chosen or honored by God. Ang ganda pala, no? Ang ganda palang Lemuel, honored by God. Chosen. Ganda, no? Napakaganda yung ng Lemuel pala na pangalan, no? That maybe his mother gave to him, no? No, yun ang binigay ng kanyang pangalan sa kanyang anak, no? Amen, hallelujah, no? Kaya nga mga kapatid, no, dito natin parangalan yung ating mga ina, no? Mga 30 minutes, matapos tayo, no? Sulitin natin. Amen? What are the qualities of virtuous woman? Ano ba yung mga katangian, no? Sa mabuting mga asawa, magulang, ina, ano ba itong mga katangian? Nakikita natin kanina, doon lang tayo iikot. Pero full verse po ito, ang ating talakayin, mga kapatid, no? Number 1, her value. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang mga magulang natin, no? Ito yung mga katangian bilang isang ina. Salamat sa buhay ninyo. Binabalyo namin ang inyong mga halaga sa bawat oras, pagsakripisyo sa inyong mga anak. Kahit malayo ta sa ating pamilya, pero nandun pa rin, no? Ibabalyo natin ang kanilang ginagawa, no? Alam natin bilang isang ina, no, mahirap, no, mawalay sa anak, no, mawalay sa ama, sa husband, sa asawa. Amen? Pero para sa kapanganan ng isang anak, no, ibibigay ang sarili nila para sa anak, para sa asawa. Amen? Pero pinaparating dito sa atin, no, ng ina ni Lemuel, King Lemuel, nabigyan natin sila ng halaga. Amen? Kasi lahat ng mga ina, no, galing, no, nung nanganak, no, mahirap kaya mga anak, no, mga buti nga tayo, lalaki tayo, eh. Amen? No? Pag-alaga, no, walang tulog, no? Kasi nga, dapat natin silang i-value natin, no? Bilang isang magulang. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 31 verse 10 to 12, sabi dyan, no? Who can find a virtuous and capable wife? She is a more precious than rubies. No? Grabe, no? Mas mahalaga pa kaysa mga diamante, mga gold, no? Sa rubies ang ating mga magulang. Then say, her husband can trust her and she will enrich his life. 12, she brings him good, not harm,
all the days of her life. Mga kapatid, no? Mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang pagtiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Amen? Mayroon bang gano'n na asawa o magulang na ipapahamak yung anak at asawa? Di ba? Lahat ng bagay mabuti, no? Ginagawa po 'yan ng magulang natin, no? Sa asawa natin, no? Sa mga anak natin, ginagawa po 'yan ng isang ina na ikakabuti. Anong yung nakikita nyo sa verse 10? No? Nandun yung purity. Amen? Number 1, yung purity, yung kadilisayan ng kanyang puso. Amen? Yang bilang isang ina. And number 11, ano dyan nakikita nyo? Amen? Ano yung nakikita nyo? Her husband can trust her and she will greatly enrich his life. Na yes, amen. Trustworthy. Makapagkatiwalaan na ina. Amen? Hallelujah. Na ito po lahat ng bagay nito, meron bang ina dito na hindi mapakatiwalaan? No? Di ba? Na, ganito gawin mo anak, no? Nakaw ka dyan, no? Di ba? Hindi naman ganun yung ano eh. Yung ina eh. Gusto niya mamabuti yung ang kanyang anak at saka yung asawa niya. In verse 12, she bring him good, not harm, all the days of her life. Anong yung nakikita nyo sa isip nyo? No? Amen? And verse 12 is committed her life. Amen? No? Committed. Nakatuon lang yung buhay niya, no? Sa all the days of her life. Amen? Nakatuon lang yung kanyang buhay doon. No? Sa ginagawa niya. Amen? Hallelujah? Then, bakit natin kailangan bigyan halaga ang ating magulang? Ang ating ina, ng ating mga anak? No? Kasi nga, nandun lahat sa kanya. No? Kasi nga mga kapatid, no? Meron man tayong mga iniwan ng asawa, no? Meron ganun eh, di ba? Pero, I proud of you. No? No, amen? Kasi kinakaya nila, no? Kinakaya nila kahit wala silang katuwang sa buhay. Amen? No? Kaya nga, no? Ibigay natin ang kanilang halaga sa kanilang buhay. Nakikita natin kahit mahirap, nagsakripisyo sila. Amen? Her value is a precious more than rubies. This verse is especially speaking about the confidence that the husband and his wife when he knows that her heart is submitted to the Lord. Kasi nga mga kapatid, kung maghahanapan tayo ng mabuting asawa, kung hindi naman wala si Lord sa buhay, wala sa buhay si Lord, wala sa puso si Lord, paano makukuha niya yung purity, trustworthy, and committed? Amen? Kaya mga kapatid, bilang nandiyan sa mga magulang natin, yung ina, dapat nandun si Lord sa puso mo. Amen? Hindi mo makukuha ito, yung tatlong bagay na yon, kung wala si Lord sa buhay at sa puso mo. The husband has confidence in her because of he first knows the goodness of God, that his ways lead to life and blessing. No? Pag inuna daw si Lord, nakikita ng kanyang partner na merong Diyos sa buhay nila, sa buhay ng kanyang asawa, nakikita yung family may blessing. Amen? Nakikita ang kanilang buhay na mapagpala. No? Kaya nga mga kapatid, kung ikaw, kaya nga sinasabihan si King Lemuel sa kanyang ina
Huwag kang maghanap ng babae na ipapalayo ka. Huwag kang maghanap ng babae, ipapahamak ka. Diba? Sabi ni ang ina ni Kim Lemuel dun eh. No? Na ito ang yung tinuturo ng kanyang ina para kung makakita ka man ng asawa, dapat ganito, virtuous woman. Amen? No? Kaya nga no, mga kapatid, no, na bigyan natin halaga ang bawat isa sa ating mga magulang. At kung meron man ikaw yung anak, no, kung, no, i-deserve mo yung sarili mo, no, na may halaga ako sa pamilya na ito. Alam nyo ba, sa family tree, ang asawa o ang ina is the heart of family. Amen? Kasi yung husband is the head of the family and the wife is the heart of the family. Ang ating mga anak is the hope of the family. No? Amen? Kung walang puso sa ating pamilya, no? Walang mag-aalalay, no? Walang magbabudget, di ba? Walang ganito, yung budget na yun eh, kulang eh, di ba? Walang magtuturo sa ating mga anak, di ba? Ganon po kahalaga ng bilang isang mga ina. Amen? Kaya nga no, sabi ni Abraham Lincoln, sabi niya ni Abraham, patantagal, loading. Yan. Sabi ni Abraham Lincoln, no man is poor that has a good and godly mother. No, sabi dito no, wala daw mahirap no sa taong no, may makadiyos, mabuti at makadiyos na ina. No? Sino ba dito, no? Wala rin kasi, kung makadiyos ang ina, di ba? Walang mahirap. Lahat mabuti. No? Sa kapakanan ng kanyang yang anak, no? Amen? Kaya nga mga kapatid, no? Dito natin makikita na sa puso natin, dapat inayahan natin si Lord sa puso natin, no? Kung ikaw may bilang isang ina, inayahan mo yung Lord sa puso mo. Amen? Para makuha mo kung ano yung halaga mo. Amen? Kasi kung wala si Lord, hindi ka mahalaga. Di ba? Sabi-sabi mo lang. Pero may kumpleto, rekado sa puso mo, nandyan si Lord, mas halaga ka. Amen? Kaya nga, no, ito po natin gawin sa ating mga anak, no? Kung ikaw may single, no? Kung magkaasawa nun ka, no? Kung sino ba yan, mga single, no? Sino ba? Si John, single. Oy, may ano na pala, no? Girlfriend si John, no? No? Committed, no? Amen? Hallelujah. No, ito po yung nahanapin natin, no? Hanapin mo, kapatid, no? Na virtuous woman. Amen? Kung ikaw may single pa na babae, no? Gawin mo din ito sa buhay mo. Diba? Para pag darating na magkasawa ka, alam mo na yung gagawin mo. Amen? Na ituturo mo sa iyong anak at asawa. Dapat unahin si Lord sa buhay mo. Amen? And number 2, ano bang katangian pa ng ating isang ina at babae sa buhay natin? Tagal eh, no? Naglo-loading ata, coach. Yan. Her life. No? Yan, no? Her life. Bakit ba yung katangian ng ating ina, no? Kanyang buhay. Bakit, no? Sinasabi ito, ang kanyang buhay. No? Kasi nakikita natin, ang kanyang buhay, ibinibigay pa sa anak at asawa. Amen? Sabi dito, no? Sa Proverbs chapter 31, verse 15, no? Yan, sabi dyan, she get up before dawn to the prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. No? Kaya nga, no, maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at upang sabihan ng mga babaeng katulong na ang dapat nilang gawin. No? Ito po yung time na binigay ng kanyang ina na Kim Lemuel na ito po yung gusto ng makapangasawa.
no, makikita sa kanyang anak, no? Ito po, bakit her life? Bakit ang buhay ng isang ina? No, alam natin, no, bago pa tumilawak ang manok, nandyan na, gumigising na yung mga ina natin. Di ba? Nag-prepare ng baon sa anak, no? Kumusta yung anak natin, no? No, kung malayo man tayo, tinatawagan natin yung anak natin, no? Kumusta yung pag-aaral mo? Mabuti ba? No? Di ba kumain ka na? Ganon po bilang isang ina, no? Kinukumusta ang kanyang pamilya, no? Kung nakakain na ba, no? May baon na ba? Di ba? Ganon po isang magulang. Amen? Ganon po isang ina, no? Ano yung nakikita natin diyan, no? In verse 15, yung diligent ng ating mga ina. Yung kasipagan ng ating ina. Nakikita natin na aspect ng isang ina, yung diligent niya, yung kasipagan niya, kahit na gusto parang matulog, no? Para lang sa anak, bumangon na. Di ba? Kaya nga, no, mga kapatid, no? Nakikita natin yung magulang natin, yung ina natin, na ganun po ang kanilang buhay. No? Mahirap po, mga kapatid, bilang isang ina. Hindi madali, kaya kung meron kayong mga asawa dyan, no? Sabihin ng asawa, ako naman nagtatrabaho, ako naman nagkikita, di ba? Ang daming sinasabi. Pero kung ikaw naman yung nandun sa bahay, di ba? Nakakapagod kaya. Di ba? Bilang isang ina. Naglalaba pa, nandun pa yung baby doon. Di ba? Umiiyak pa doon, yung bata, kasuhin ko pa. Di ba? Nagbabudget ka pa. No? Di ba? Mahirap kaya bilang isang ina. No? Tayo, dapat maunawaan natin sila. No? Manawaan natin ang kanilang buhay. No? Kaya nga mga kapatid, no, na meron nga dito, yung mga ina, sila na nagtatrabaho para sa kanilang anak. Di ba? No? Dapat magtulungan kayo. Dapat magtulungan, no? Amen? Magtulungan kayo. Kahit na nandun yung wife nyo sa bahay, kung nandun man yung anak nyo, magtulungan kayo. Hindi naman ito, no? Na kahit ka single ka, no, gawin mo din sa buhay mo. No, ibigay mo sa iyong anak yung pagtuturo, no? Kasi walang halaga yung buhay mo kung hindi mo matuturuan yung anak mo. Amen? Kahit na malayo ka, yung anak mo nandoon lang sa Pilipinas, dapat araw-arawin mo i-contact, no? Baka nagtatampo na yung anak mo, no? Di ba? Araw-arawin mo, ibigay mo yung pagmamahal. Yung connection nyo, dapat hindi mawala araw-araw, no? Kahit malayo kayo. Kaya ngayon ginagawa ko no? Para may paramdam nila, nandun ako sa kanilang tabi. No, kahit malayo. Bigyan nyo ng time. Huwag nyo sabihin na busy tayo. Walang taong hindi busy. Amen? Lahat tayo busy sa work. Pero bigyan natin ng time. No? Yung ating pamilya. No? Kahit 1 oras, 2 oras, mag-usap kayo. Basta bigyan nyo lang ng oras ang inyong pamilya. No? Amen? The defining aspect of the mother's love is willingness to sacrifice her own comfort, needs, and desire for well-being of her children. No? Ang pagmamahal ng isang ina, no, yung pagsasakripisyo na, ibinibigay niya lahat para sa anak. Yung comfort, yung needs, pangangailangan, no? Then, from sleepless night, during infancy to putting their dreams to hold, provide, no? Support, a mother's selflessness knows no bounds. Kahit nga natutulog na, antok na ako di ba? Antok na. Pero kinakausap mo pa rin, gusto mo makausap yung anak mo kung ano yung kalagayan. Di ba? Kasi pag mayroong problema sa anak, di ba, nagtitingin, hindi ka makatulog No? Kasi bilang isang ina, no, kayong ina, no, mga kapatid, no, hindi nyo maiwasan na mag-worry sa inyong anak. No? Kaya nga, kahit pagod, gustong bigyan sakripisyo ang kanilang anak at pamilya. No? Then, the mother's love, sabi nga ito, a mother's love is ultimate sacrifice for she give
everything she has for us children, no? Grabe yung pagmamahal ng ina, no? Sa ating mga ina, no? Then, ibibigay niya lahat para lang sa anak at pamilya, no? A mother's sacrifice is a never-ending, but her love is never fading, no? Ano natin? Ang pagmamahal daw ng isang ina, walang katapusan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas. No? Amen? Napakaganda yung pagsakripisyo ng ating mga ina, no, sa ating buhay. Kaya bigyan natin halaga at ang kanilang buhay. Kasi sila, no, ibibigay niya lahat kung ano man yung buhay na meron sila. Kahit nga, hindi makabili yung ina basta para lang sa anak Di ba? Kung anong yung gusto ng anak. Pero wag mo din, yung anak mo. Bigyan nyo din ng teaching. Turuan nyo din, mga kapatid, no? Wag nyo igayang hilig ng yung anak, no? Sabihin ng anak, ma, gusto ko ng iPhone. Ibigay ka kaagad. Sabi nga, para sa anak sakripisyo para sa anak. Hindi po, no? Hindi po ganun, mga kapatid, no? Kung sabi ng anak mo, ma, gusto ko ang yung baon ko, 200 every day. Di ba? Pero wag niyo sanayin ang yung anak na gano'n, no? Na, kasi nakakaawa yung gano'n na ina, no? Tinotolerate ang kanilang anak, no? Bilang isa, turuan natin na sila ay lumalaki ng may katakot sa Diyos, no? Na marunong mag-unawa, no? Marunong mag-respect sa atin, no? Kaya nga mga kapatid, no? Turuan po natin ang ating mga anak, no? Bilang isang magulang, salamat sa buhay nyo, no? Sa mga ina, salamat, binibigay niyong buhay nyo para sa amin at para sa inyong mga anak. Amen? Sabi nga dito, no? A mother's sacrifice, no one can ever replace the unconditional love of mother. Amen? Hallelujah, no? Yung pagsakripisyo ng isang ina, hindi ma-replace ang pagmamahal ng bilang isang magulang. No? Yung unconditional love. Amen? Sino ba ito nakapanood ng Nowhere ba yun? Nowhere o Nowhere? Sa Netflix. Amen, di ba? Kung nakita nyo, kung hindi pa nyo nakapanood, panoorin nyo. No? Yung time na sila sa isang container van, no? 'Di ba? Yung buntis pa siya noon 'di ba? Nakita niyo doon yung pagsakripisyo niya, no? Habang tumitingin ako, nakakaiyak nga no? Kasi lahat ng ginagawa niya, ibibigay niya para mabuhay lang kanyang anak. No, kahit mahirap, ilang linggo yun siya nandun sa sa ocean sa sea. Ayun di ba? Di ba, yung last part na yon, no, na-rescue na sila, di ba, nawala ng malay yung, akala na patay na yung ina na yon. Yung narinig niya, yung sigaw ng kanyang anak, yung umiiyak, biglang siyang nabuhayan, nabigyan siya ng hininga. Kaya nga kapatid, no, pag nakikita natin yung anak natin, no, kahit pagod tayo, pero nagpapatuloy tayo. Amen? Kahit na mahirap na, pero yung naririnig lang natin na, I love you, ma. Di ba? Nabubuhayan tayo magtrabaho. Amen? Panoorin nyo. Napakaganda yung story nyo. Kahit nga buhay na isda, kinakain na niya No? Para makasurvive lang. Ganun po ang bilang isang ina. No? Kahit na indomie lang yung ulam. Para kapandala lang sa ating mga anak. Amen? Kahit nga itlog, no? Kubos. Di ba? Kaya nga, nandun yung pagsakripisyo ng isang ina. Salamat sa buhay ninyo. No? Then, sabi nito no, sa movie na yun, a mother's sacrifice will do everything for her child so that they can survive in the middle of the sea. And her child is the source of strength to fight and continue. No?
Nakikita natin sa kanya, yung pinanganak na ng kanyang, yung anak niya, nandun ito yung source, ito pala yung source ng strength ko. Ito yung para lumaban ako at magpatuloy. Bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nagtatrabaho ngayon? Bakit ako nag-aalaga ngayon sa anak ko? Ito pala yung strength. No? Kaya mga kapatid, no, sa kanilang buhay ng ating mga ina, no, na ipinapakita ang kanilang strength dahil sa kanilang pamilya at anak. No? Hindi naman yung sabihin na para pansarili mo lang eh. Di ba? Ako nga nagtatrabaho eh, ba't ibibigay ko pa? Di ba? Pero bilang isang ina, no, bilang kayong mga may anak na, no, hanapin nyo yung buhay nyo. Kahit na pagod na kayo, magpatuloy kayo. Kasi kahit pagod kayo, nagtatrabaho kayo 12 hours a day, pero pag nakikita nyo, nakasmile yung anak nyo, no? Nawawala yung pagod nyo. Dahil yun nakikita nyo, yung strength para kayo ay magpatuloy. Amen? Hallelujah. Number 4, ito yung katangian ng ating magulang at mga babaeng mababait. Sabi, ayaw talaga, coach. Yan, her character, no? Ano ba yung character na isang mababait na magulang at butihin nating ina? Kaya nga sabi diyan sa Proverbs chapter 31 verse 25 to 27, she is clothed with the strength and dignity, and she laughs without fear of the future. When speak, her words are wise, and she gives instruction with kindness. She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. No? Ito po yung karakter na isang mabuting ina at magulang. No? Sabi nga dito, malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at pagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inalagaan mabuti ang kanyang pamilya. No? Ganun po yung karakter nating isang mabuting ina natin. Amen? Nandun yung kasipagan. No? Ang nakikita natin dyan, wise wisdom. No? Number 1, no? Merong mga magulang na tinuturuan ang kanilang anak, no, ng karunungan. Amen? Kasi nga, ang karakter ng isang magulang, hindi naman nila na yung anak mo, hindi naman tinuturuan mo ata ng di ba? Kabutihan ang tinuturo mo lagi sa anak mo. No, hindi kasamaan. Amen? Ito yung karakter na dapat nandyan sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. And number 2, teaching. Turuan mo din yung anak mo kung anong yung nalalaman mo about the Lord, about the God, no? Ano yung natutunan mo? Ibigay mo din sa anak mo. Amen? Kaya paglaki nila, no, nandun yung turo mo, dala-dala nila. Amen? And number 3, yung care, no? Pag-aalaga, no? Dapat alagaan natin yung anak natin, no? Bilang isang ina, no? Nandiyan, no? Mga kapatid, alagaan natin na mabuti ang ating anak para hindi mapariwara. Amen? Lastly, yung nurturing, yung pag-aaruga, no? Amen? Kahit kayo bilang isang wala kayong mga katuwang sa buhay, alagaan nyo pa rin yung anak nyo. Kasi sila yung nagsisilbing kalakasan nyo. Amen? Hallelujah? No? Dapat mga kapatid, no? This is not a woman for us feel ashamed by or in competition with no. No, she is standard, but the Christ love and grace we can walk in, no, sa ating buhay na bilang isang ina, this is a woman who is strong and dignified and has much peace that she can laugh in the future without worry or fear. No? No? Kaya nga mga kapatid, no,
Dito po nakikita yung ating karakter ng isang magulang na kahit na mahirap, pero tumatawa pa rin. No? Kahit na mahirap yung pinagdaanan nila, pag nakikita ng kanilang mga anak at asawa, no? Hindi nag-worry. No? Kasi nga, ito po yung karakter ng isang magulang, no? Mga kapatid. No? Salamat sa buhay ninyo. I-honor namin yung buhay ng bawat isa sa amin, no? Mga husband. No? Salamat sa inyong pag-aaruga. No? Salamat sa inyong buhay dahil sa inyo po ito, mga kapatid. No? Bilang isang yung mga magulang kayo, no? Mga kapatid. Diyan nga sabi ni Sally dyan. Sally. Yan. Balik pa, Ninang. Yan. Sabi nga ni Sally Clarkson, a mother's relationship with her child is one that will encompass a lifetime. How blessed is a child who has that the anchor of strength and support. No? Napaka-blessed na isang mga anak na meron tayong magulang. No? Nandyan yung strength, kalakasan nila to support. No? Kaya nga kapatid, no, bilang isang anak, no, kasi may magulang pa ako, no, kahit na wala na, ako na lang nagsusupport, no, mga kapatid ko sa magulang ko, no, yung ina ko, no. Kaya nga, kung meron pa tayong mga ina, no, kung sino may mga ina pa rito, no, na magulang natin, i-value natin sila, no, na ibigyan natin sila din ng time, no. Alam nyo ba, no, pag isang magulang na ina, kahit pa mag-away-away kayo, pero yung pagmamahal ng isang ina, nandun pa rin, no? Nandun pa rin. Ganon po yung puso ng mga babae. No? Malambot, no? Kahit nga, no, mag-aaway-away kayo, di ba? Pero yung pag sila nilalapitan nyo, tatanggapin mo agad eh. Amen? Kasi malambot yung puso daw ng mga babae. No? Natutuwa ba yun? Amen? 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 Kaya nga mga kapatid, no? Kasi nga, nandun po yung support eh. Nandun po yung strength of support ng isang magulang. Amen? Kaya nga mga kapatid, no? Salamat sa inyong karakter, no? Yung kasipagan nyo, yung kalakasan nyo, no? Sa aming buhay, no? Salamat dahil nandyan pa rin kayo. Sa kahit na mahirap, kahit hindi kayo nangangamba sa kinabukasan, pero nandun pa rin yung kasipagan nyo. Amen? Then lastly, no, ano bang sikreto? Yan. Ano bang sikreto ng isang mabuting ina at magulang? Ano? Ano ba yung sikreto nito? Kaya nga, paki-flash nga Ninang Jem, no? Proverbs 31 verse 29 to 30. Sabi diyan, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all, no? Dito ang maganda, no? Sa 30. Charm is deceptive, and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. No? No? Itong maganda. No? Sabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. No? Kung ikaw ay virtuous na babae, ganito po. Kahit, nasabi nga, no, ang kagandahan, kumukupas yan eh. Di ba? No, ang pagiging kakit-akit ay sabi niya ito, ang pagiging pakit-akit ay napakapandaraya at kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Amen. Paano naman yung kagandahan mo diyan kung wala kang Diyos sa puso mo? Di ba? No? Di ba? Kung meron kang Diyos sa puso mo, ikaw yung dapat naming purihin. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, ito pong sikreto sa mga ina at mga mabuting mga babae. No? Na, sabi nga dyan, no, gives worth to wisdom, we seen throughout the Proverbs, kaya sabi dito, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam natin yun mga kapatid, no?
kung tayo nagagtakot sa ating Panginoon, ito yung pinagmulan ng karunungan natin. So it makes sense, we have the wise picture of a woman here that is the one is worthy honor. A woman who fears the Lord, who walks in wisdom, walks in this way. This is what matters the most. No? Kung tayo daw, ikaw daw isang babaeng mabuti, kung nakapagtakot ka sa ating Panginoon, ay ikaw po ay lumalakad na may karunungan. Amen? Hallelujah, no? Kaya nga kapatid, no, dapat ganito yung sikreto natin bilang isang magulang. No? Yung sikreto. Kasi nga sabi niya, no, godly mothers not only bring you up, they bring you to God. No? Kung ikaw daw isang magulang maka-Diyos, dapat hindi lang daw sabi na idalhin mo sila, dalhin mo din yung mga anak mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, na kung ikaw isang magulang, hindi lang yung sarili mo na, ngayon, nakikinig ako ng salita ni Coach Remel, no? Ni Brother Remel, no? Dapat i-share mo din sa anak mo at asawa mo. No? Amen? Salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, mga magulang. Dapat turuan din natin yung mga anak natin na dalhin sa ating Panginoon. Kung ikaw ay maka-Diyos, no? Kung magagtakot ka sa ating Panginoon, dalhin natin yung mga anak natin at asawa sa Panginoon. I-share din natin kung ano yung naririnig natin sa bawat isa sa atin. Ito yung promise sa atin. Diyan, no? Ito yung promise natin. Yan. Her children stand and bless her. Her husband praise her. Reward her from all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. No? Mga kapatid. Kaya mga magulang dyan, mga ina dyan, ito po yung pinaparangalan namin kayo. Pinupuri namin kayo. Sabi niya, no, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. No? Salamat, no, sa mga mabubuting babae, no, na nandyan. Dapat isa kayo sa virtuous woman. No? I know your life, no? Your life, no, mga magulang, dapat nandun yung virtuous woman sa inyong, no? Kaya mga kapatid, no? Husband, sa mga husband naman at sa mga anak, no? Husband and children, no? We have had responsibility given to us in this passage to be supportive and thankful and to honor the wives and mothers God has given to us, not just a Mother's Day, no? Mga mga lalaki diyan, mga Kim Lingwell, no? Si Lingwell, no? Amen. Hindi lang sa Mother's Day, but every day of the year again, no? Dapat parangalan natin yung kanilang value, yung kanilang buhay, ang kanilang karakter at ang kanilang sikreto, no? Salamat sa inyong buhay, mga kapatid, no, diyan sa online, no? Salamat dahil nagpapatuloy kayo bilang isang ina sa inyong pamilya, no? Kaya nga mga kapatid, ito po ating conclusion. Happy Mother's Day to all virtuous women. No? Tayo tumayo, mga kapatid, no? Hallelujah. We praise you, we glorify your name, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon, O God. Lord, we thank you for this day, Lord God. We celebrating Mother's Day, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, O God, sa mga ina at babae, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, I pray, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, ikaw ang manguna sa kanilang puso, Lord God. Salamat sa kanilang buhay, nagpapatuloy, Panginoon, sa pag-alaga sa kanilang mga anak, asawa, Panginoon, O God. Kahit pagod, Panginoon, I pray, Father God, bigyan mo pa sila ng strength, Lord God, na magpatuloy, Panginoon. I pray, Father God, nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng madami pang kalakasan, Panginoon, O God. Lord, bless her, Panginoon, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. I know, Father God, this Mother's Day, Panginoon, na makita sa kanilang buhay, Panginoon, na dala-dala ka sa
sa kanilang puso, Panginoon o God. I pray, Father God, na manahan ka sa kanilang puso, Panginoon o God, sa aming mga magulang, asawa, Panginoon o God. Lord God, na hindi sila mapagod, Panginoon, sa pag-aalaga, Lord God. I know, Father God, sa kanilang buhay, ito po yung i-honor namin, Panginoon, ang kanilang buhay bilang isang ina sa kanilang mga anak, Panginoon o God. Nawa, Lord God, na magpatuloy sila, Panginoon. Hindi sila magsasawa, Panginoon o God, na mag-alaga, magturo, Panginoon o God. I know, Father God, na nandyan ka sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ina na nandito, Panginoon. Hindi lang ina, Panginoon, ito po ang dapat yung virtuous woman, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nandyan sa kanilang buhay. We thank you, Lord God. We glorify your name. In Jesus' mighty name, amen at amen.